ebidensyang ito na nilalamok pa. Yung mahihilig sa milk tea daw ang pumupunta dito. Hindi na ako nagtataka na may mga ganito sa kakaibang lugar. Ating matutuklasan ngayon, ang Kabataan Foundation Building. Sa gitna ng pamayanan. Puro kabataan daw dito ang pumupunta. Ayon sa kwento ay maraming kababalaghan ang nagaganap. Pasukin na natin muli ang loob. Ang mga natatagong misteryo. Bago natin sapitin ang mga kakaibang bagay. Nakaimbrinta sa mga pader. Ang mga salitang pinagbabawal. At mula nga dito sa labas, nakaimbrinta ang mga pangalan sa inosenteng puno na to. Ngayon ay, tumambad nga sa akin ang kakaibang painting na minsan nyo lang makikita. Habang ang nasa taas naman ay mga punong kahoy na nagsisilbing lilom sa mga pumupunta dito. Dito nga sa lapag, agaw atensyon sa akin ang ilang mga nakabalot. Pasintabi sa kumakain, napakaraming diaper. Meron din akong nakita. Face mask, plastic, tulad nito, damit at short na naiwanan. Ngunit malinaw sa aking mga mata, isang lumang ebidensya. Marahil ang kulay ay kulay pula. Mula naman sa mga bitak na pader. Dito naman ay aking napagtanto na ito'y daan patungo sa taas. Ngayon naman, pasukin ang pangalawang kwarto. Nakasabit din ang mga tuyong kahoy, mga ugat, mga dahon na nakakalat. Sa mga pader naman, merong sculpture tulad ng bungo, pusa, cross, puso, at malaking ngipin. Misto lang ang kwarto na ito ang siya nagsisilbing tambayan ng mga lookout. Sa bintanang ito, pwede kang dumungaw. Meron bang taong naninilip sa inyo? Mula naman sa basag na bote, nakita ko ang isang ebidensya. Ngunit kapiraso lamang ang ating nakita. Alat ng candy at snowball. Dito na tayo ngayon sa malaki at malawak na kwarto. Nababalot ng ugat ang kwarto na to dahil sa malalaking puno. May mga morning towel na pampunas na naiwan. Habang dito naman sila kumain ng jabili. At sa malawak na loob na to, may unang bintana at may pangalawa. May mga gamit nga dito na naiwan ng mga babae. Katulad nito, pasintabi sa lahat ng kumakain at sa mga taong nanunood. Dahil tayo ay siyang nag-iimbestiga lang. Halos malinis na rin ang kanilang pinagdaraanan. Dahil paldak na din ang daan. Lumang tsinelas ang naiwan sa panahon na nagkatakbuhan. Mga sirang punda ng mga unan na para bang merong nag-overnight. Tingnan naman natin ang sumunod na kwarto. Dito ay meron na naman akong nakita. Mga naka-milk tea ang siyang pumupunta dito. Halina tingnan ang loob. Tinubuan ng malaking kahoy, parte ng kwarto na to. Mga damo, bote ng soft drinks na pangpalakas, lumang lagayan ng cup noodles, kahina-hinalang balat. Kulay pula na naman ang ating nadiskubre. Sa lugar na ito, marami talagang kabataan ang gumagamit ng mga ganitong bagay. Bago tayo dumako sa final kitchen, nakadaan na nga tayo sa mga kwartong to. Nung bago pa ang building, dito naghahanda ng pagkain. Ilalim nilalagay ang mga kagamitan. Dahil noon ay malinis pa ito, maaring ito ay hugasan ng mga kamay. Pagkuha ko nga ng isang kahoy, natagpuan ko ang kakaibang bagay. Hindi na ako nagtataka na may mga ganito sa kakaibang lugar. Ayon sa kwento, tuloy pa rin ang operasyon. Unang CR at pangalawa, pambabae at panglalaki. Sa pagpasok sa unang CR, nakatambad ang mga basurang ito. Tingnan kung ano ang mga bagay. Ano naman kaya ang ating makikita? Sintabi sa lahat. Mga tissue tulad niyan. At marami pang iba. Bahagya naman talaga na may mga mancha. Kapirasong balat. Pagtatanto talaga. Marami nang nasaksihan ang CR na to. Pasukin ang pangalawang CR. Dito'y muling makakadiskubre. Merong karton, mga plastic, face mask na nakakalat. Tulad ng ebidensyang ito na nilalamok pa. Huwag niyong sasabihin na ito'y aking dala. Dahil ang mga ganitong ebidensya ay literal na aking nakikita. Dito sa loob, tunguhin naman natin ang labas. Kung ano ang madidiskubre ng ating mga mata. Tara na! Dito naman sa labas, mga bagay kaya tayo madidiskubre? Dito nga ay may nakaiwan na lumang damit. Sa gilid ay may underwear. Sa pagmamadali ay kanilang naiwan. Ay lumang bag na kung nakita, baka maaaring sayot, matatanaw mo dito sa labas. Kung gaano ito kalaki, mga basag na pader, nagsisilbing hadlang sa lahat. At ng kwarto, daan yung pinapasok. Maaaring dito noon, gumagawa ng pagpupulong para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa loob nga na ito, na dati nagsisilbing kwarto para sa ilang pagpupulong. Nakatatak sa pader ang bakas ng nakalipas. Marami talaga dito nagmamahalan. Dahil ito ay tabing dagat, pwede nilang masilayan ang paglubog ng araw at muli nitong paglitaw. Ay nakakatakot na puno sa gilid ng building na to. At dito nga sa harapan, may nakaiwan ng medyas. Ito naman ang kapares. Dahil sa kanilang pagmamadali, wala na silang oras para isuot ito. Itanong nyo sa kasama ko, baka siya'y nagluloko. Ang pumupunta dito ay mahilig sa mga milk tea, sa jabili, kaya dapat laging iingatan mo yung kasama mo. Baka umexit, pumunta siya dito. Tulad niyan, at tulad nito. Unang milk tea, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Yung mahihilig sa milk tea daw ang pumupunta dito. Ikaw, anong paborito mong inumin? Paboritong puntahan? Ganito bang mga lugar? Naway samahan nyo ako muli kapag diskubre mga kakaibang lugar. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutang i-share at mag-follow para lagi kang masaya. Ba ang saya-saya?